Ngayon po, makakapanayam natin live dito sa ating studio ang main author ng Anti-Discrimination Bill sa Kamara at ang unang transgender na representative ng ating bansa, si Congresswoman Geraldine Roman. Magandang umaga sa inyo, Congresswoman. Magandang umaga, Kara. Alright, mga kapuso, pwede rin po kayong sumali sa aming diskusyon. Pwede po kayong i-tweet nyo lamang po ang inyong mga katanungan at ilagay nyo po ang hashtag na #AskNTG. Okay, ma'am. Kayo po ay nag-file nitong anti-discrimination bill na ito. Unang-una, bakit po kailangan ng anti-discrimination bill? Ganun ba talaga kalala ang harassment or discrimination na nararanasan ng mga transgenders and other members of the LGBT community? Unang-unang, Kara, hindi ako ang nag-iisang author nitong anti-discrimination bill. Actually, 17 taon na po itong nakabinbin sa ating Kongreso. Meron po mga pioneers like sina Eta Rosales at marami pong sumunod sa kanila. And of course, the latest is Representative Kakabag-Aw and myself. So we are 150 co-authors already of this bill. Now, to your question, bakit kailangan natin ng isang anti-discrimination bill? Sapagkat nangyayari po ang diskriminasyon sa mga paaralan, sa mga lugar ng ating pinagtatrabahuhan, sa pagpasok po sa ibang establishmento. Halimbawa po sa paaralan, paano nagkakaroon ng diskriminasyon against students na members ng LGBT community? Minsan kasi nangyayari, lalo na sa mga eskwelahang pribado, kapag napapansin nila ng isang batang lalaki ay medyo mainhin o binabae. Yung effeminate. Effeminate na sinasabi, ay maaring hindi nila tanggapin. Ito po yung nangyayari. O kaya, vice versa. Papasok kang isang batang babae sa isang all-girls school, pag sinasalang-alang ang kanyang pagiging masculine o parang pagiging tomboy, at hinahadlangan ng kanyang pagpasok sa paaralan. Talaga? At inaapakan ang kanyang karapatang makakamit ng isang edukasyon, sapagkat education is a basic right. That is discrimination. May sinasabi kayo sa akin kanina when we were talking na merong mga ibang schools na nagsasagawa ng masculinity test? Meron. Sinusukat nila yung pagiging masculine ng isang batang lalaki o isang batang babae or femininity. At base doon sa resulta ng masculinity and femininity test, sasabihin nila kung maaring pumasok o hindi ang batang yan. Minsan pa nga pinapagawa ng affidavit ang bata o ang mga magulang nang hindi magiging bakla o tomboy ang kanilang anak. Really? Oo, nakakagulat talaga. Tapos sa workplace, nangyayari rin ito? Nangyayari, let's say to a lesser extent, at natutuwa naman ako habang umuusad ang panahon, ay nababawasan na habang lumalawak ang ating pag-unawa at pagtanggap sa LGBT community. Ganun pa man, merong nangyayari. Minsan, tahimik lang ang isang homosexual or isang lesbian, tapos kapag natuklasan ng kanyang employer na siya ay meron walang karelasyon o kaya isang homosexual o lesbian, maaring tinatanggal siya sa trabaho o dinedemote o sinasubject sa bullying or harassment. Okay, ano naman ang parusa kapag ikaw ay lumabag dito sa anti-discrimination na panukala na inyong isinusulong? Ang sinusulong po namin ay magkaroon ng penalty o multa hanggang 500,000 piso. At prison sentences from 1 year up to 6 years. So pagkakakulong ng hindi bababa sa 1 taon at multa na hanggang 500,000 pesos. Wow. Ano ulit, ma'am, yung mga kino-consider natin na discrimination? Kanina we were showing graphics nung specific na mga provisions doon sa batas. Unang-una, mahirap kasi quantify ang numero ng kaso ng diskriminasyon na nangyayari. Sapagkat wala nga tayong batas na nagsasaad kung anong mga sitwasyon na makukonsidera natin na discriminatory acts. So ito yung pinapakita, a school imposing disciplinary sanctions, penalties, restrictions, and requirements. Okay, tapos meron din harassing, punishing, or restricting a student or a trainee due to sexual orientation. So ang kakasuhan dito, I suppose, is the school? Is the school. Alright. Tapos forcing or the employer. Forcing a person to undertake any medical or psychological examination to alter the person's sexual orientation or gender identity. Kasi meron mga ibang tao, akala nila this the so-called conversion theory. Akala nila ay magiging lalaki ang isang bakla o mapapalitan nila ang sexual orientation or gender identity ng mga taong
ganito. Okay. I'm sad to inform them, or I'm happy to inform them that we are born this way. Hindi po namin to pinili. Ginagarantiya ko sa iyo, Cara, na kung maaari namin piliin kung ano ang aming sexual orientation, gender identity, hindi namin pipiliin to. Given the amount of discrimination, bias, pangungutya at panguhusga ng ating lipunan, walang tanga ang mamimiling maging bakla o tomboy o transgender. Pinanganak po kaming ganito. Ngunit, kami pa rin ay mga mamamayan ng ating bansa. Kami po ay tao rin, kung kaya't meron kaming mga civil rights at meron din kaming human rights. Yung ano po, yung pagpasok sa CR, sa comfort room, kasi nabanggit po ito doon sa isang talakayan doon sa Senado with Senator Soto. Tapos sinabi niya, yun nga, yung pinopropose niya, magkaroon na lang ng gender-neutral na CR. Kasama ba yun doon sa inyong anti-discrimination, yung kailangan kapag pinipilit ang isang transgender na pumasok doon, halimbawa sa CR ng lalaki, kahit na bihis babae naman siya? Ako ba papapasukin mo sa CR ng lalaki? Sa ganda ko to, baka magkagulo ang mga lalaki. Hindi, the point is like this. Nangyayari rin to sa ibang bansa. Ako, I agree with the suggestion of Senator Soto. It was Senator Soto who suggested na magkaroon ng gender neutral. In fact, it is a practice in many international companies, multinational companies, and some restaurants na international franchises. Maganda yan. Pero wala namang nangyayaring harassment cases sa loob ng mga gender-neutral bathrooms kung saan halo ang mga lalaki at babae. Okay, so you agree with the point of Senator Maganda yan, Soto? pero hindi yan covered ng aming panukalang batas. And sa puntong ito po, we have on the line si Senator Tito Soto. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Ay, magandang umaga. Cara, magandang umaga po sa inyo lahat. Si Congresswoman pa yung kausap mo. Yes, Magandang umaga yes, sa inyo. sir. Oo, yes, Magandang sir. umaga, Senator. Ay, Oo. good morning. Kaibigan ko si Miguel. Okay. Sir, bakit niyo po sinuggest na magkaroon ng gender-neutral na mga bathrooms? Kasi nag-a-agree po sa inyo itong si Representative Roman. Kasi, ang iniisip ko dito yung prevention. Dalawang issue. Yung Anti-Discrimination Act sa Senado, full support kami, walang problema. Especially pagka yung mga ikangay may gender issues, ay ayaw papasokin sa establishment o ayaw, hindi pwede sa ganito, hindi pwede sa ganyan. Hindi pwede yun. Talagang dapat meron tayong Anti-Discrimination Act. Opo. Pero ang dalawang issue ko na problema is una, yung tungkol sa mga toilets. Pangalawa, sa dress code. Doon sa mga toilets, okay na yung maging yung sinasabi ka na pwedeng Gender neutral. Gender neutral, ano? Kasi pagka yung pinayagan natin yung sa kasalukuyan na gusto nung, yung original kasi sa bill namin, tinanong ko yung sponsor namin, tinanong ko, paano yung mga toilets kasali pa? Sabi, oo. Sabi ko, may problema tayo dyan. Kami sa mga lalaki, walang problema kung papasok kang toilet sa amin, magto-toilet sa amin ng babae. Walang problema yun eh, di ba? At saka yung, let's say, feeling man, gusto niya doon, okay lang, walang problema. Pero sa mga babae, ang danger, sabi ko, is hindi yung mga, yung binabae or yung gay. Hindi yun ang problema. Ang problema, yung magkukunwari. Aha. Pag magkukunwari, magbibihis kunwari ng binabae siya or gay siya or, di ba, or transgender siya, kunwari siya. Pagkatapos, hindi pala. Ang intention is either mamboso o kaya mang-hold up o kaya, delikado pa naman doon. Kung sa mga tindahan, sa mga restaurant, makikita mo, napakadali sa CCTV, napapanood natin yung mga pagnanakaw ng mga bag at mga gamit. Ano? Yeah. Lalo na mga bag ng babae, yun ang tinatarget eh. So kumbaga baka Sa maabuso. Sa toilet, nakakawala lahat yan. Yun ang problema. So ngayon, ang sabi naman, ang unang sagot sa akin, ng sponsor sa amin, sabi niya, hindi, meron naman daw mga batas na sumasakop doon. Meron daw batas tungkol sa voyeurism, may batas sa acts of lasciviousness. Correct, sabi ko, meron. Pero, nagdadamage is done. Ang sinasabi ko, we must prevent it. Alright. We have to prevent it from happening. Yun ang sinasabi ko. Kaya we have to strike a very good balance
between allowing it or not and how to allow it. Okay. Senator, may sasabihin po sa inyo si Representative Roman. Ang masasabi ko lang, Senator, I understand your concern. Pero ang masasabi ko lang po ay ito. Kahit ho walang anti-discrimination bill, yung sinasabi nyo ay mangyayari rin. Oho, meron Hindi, din kung pero- talagang gusto mag-harass, kahit magbihis siya ng babae o magpanggap na gay siya, papasok siya sa loob ng Pero banyo ng mga babae. sa ngayon, pag ginawa niya yun, may sabit siya. Eh kahit Dahil naman ho walang may batas, isasabit din Anti-Discrimination po Act, siya. Hindi siya pwedeng pigilan. No. Sa ngayon, ibig sabihin, pwede siyang pigilan pumasok. Sa ngayon. Sa oras na napasa yung batas na yan, hindi na siya pwedeng pigilan pumasok. You see the point, Congresswoman? Sa ngayon, yung sinasabi mo, oo, mangyayari yan or nangyayari pa nga yan. Ano? At, pero, hindi mapipigilan. Baka kapag sumbong may mga babae sa mga gwardiya. Sa ngayon, pwede. Sa ngayon, pwede magreklamo, no? Dahil hindi sila allowed. Pero oras na napasa yung batas na yan, siya pa ang galit. Pag sinita siya ng gwardiya o sinusubok siya ng mga babae, siya pa ang galit. Bakit? Alam niyo po, Demanda ko Senator. kayo, sasabihin ko, Yeah. demanda ko kayo, bakit niyo ako pinipigilan pumasok sa toilet? Opo. Opo. Oo. You know, Senator, Yun I ang think problema. mahahalata naman po natin ang isang tao na gusto talagang pumasok at mangharas sa banyo. Number one, I really doubt kung yan ay true transgender o talaga nagpapanggap lang talaga. Halatang halata po. A person who wants to harass will do it, as I said, with or without the law. And then if police enforcer will be able to distinguish if that person is just trying to abuse the law or not. But that being said, I want to point out that meron na po mga batas talaga na nagpoprotekta yung anti-voyeurism nga, Right. yung anti-fraud, yung acts of lasciviousness. Kaya nga. At saka Yung- katulad po sa Estados Unidos, yan po ay Correct. issue sa North Carolina, HB 2. kaya nga ang Wala point naman po namin, silang mapresenta na facts and figures to back this. Okay. Okay. So kaya nga ang point namin, karamihan dito sa mga miyembro ng Senado, is paano mape-prevent? Paano mape-prevent? Sapagkat yun ang issue sa amin na isa. Pangalawa, yung issue ng dress code. Parang ang medyo, again, timplahin natin mabuti. Ay, teka na, linawin ko yung sinasabi natin sa toilet, saka sa dress code, hindi ako kontra Sinasabi Opo. ko lang yung mga intricacies na pwedeng maging mangyari. So you are Okay. for the anti-discrimination bill pero meron lang Oo, kayong gustong may- baguhin may- or What about- i-modify. what about the concerns dress lang kami. code? So, Ito sir, ngayon, what about the pangalawa, dress sa code po? Sa dress code, okay. Sa, let's say, ikaw gay ka, pasok ka sa isang restaurant, ayaw kang pasukin Opo. dahil may dress code sila. Okay lang yan. Pag napasa yung Anti-Discrimination Act, hindi na pwede, di ba? Number one, hindi I na want pwede. to point out, Senator, na linawin natin. Opo. Being gay is not equal to being transgender. Gay Okay, is a hindi, person who is a man, could be you, could be Mr. Howie Severino or any other man who identifies as a man but who is attracted to other men. When we Okay, say sige. transgender, katulad po ng nanalo sa Itbulaga, na ang napakagandang aking graduate din sa UP. Ano nga ba pangalan niya sa European languages? Anyway, tapusin ko lang kaya yung point. Sige po, sir. Kasi, for example, sa mga let's say, concrete example ang bibigay ko, Opo. yung Anbaya Golf and Country Club at saka yung Santa Elena Golf and Country Club, Opo. yung Alabang Golf and Country Club, kami mga golfer, pag pumasok kami doon, member kami Opo. or member o hindi ka, pag pumasok ka at naka-collarless shirt ka, Opo. Hindi ka po papapasukin. hindi ka Opo. papapasukin. Or pag nasa loob O ka kaya na nakachinelas, hindi ka rin papapasukin sa Okay. mga country club. Opo. straight kami. Straight kami. Paano kung transgender yung nando doon? Or gay yung nando doon? At naka-collarless? At naka-slippers? At pinalalabas? With this law, pag napasa ito, pwede silang i-demanda yung clubhouse. At dapat lang. Di ba? Kasi para bang, Sino ang grabyado? Ang grabyado, yung mga straight.
Bakit Hindi kami umaagrabyado? makakapalag pag pinalabas kami. Pwede kami palabas, hindi kami makakapalag eh. Pero pag transgender ang pinalabas, pwede sila magdemanda eh. Yun nga po, ang tanong nga nung isa nating Twitter follower, LGBTs lang ba ang sakop nitong anti-discrimination bill? Meron pong ibang anti-discrimination bill na comprehensive on the basis of civil status, physical attributes, age, etc., etc. Hiwalay po yung sa LGBT. But I want to address, Cara, the question of Senator. Senator, the concern. Alam niyo po, Senator, kami mga transgender, we do not consider what we wear as a dress code. This is how we are. This is how we express our true gender I identity. agree. Ngayon po, kung papasok po ako Sa sa country country club na sinasabi nyo at hindi po ako hahayaang papasukin at sasabihin nila, hindi, pinanganak kang lalaki, therefore you have to dress like a man. Pero Ay, ang hindi, point hindi ata sila dun sa magsasabi na country gano'n. club ay, Hindi ay kung di hindi gano'n. pumunta ka doon na naka-collar din. I mean, Collar. yung may collar na shirt. Hindi siya palalabasin. Ay, hindi Hindi naman siya necessarily. palalabasin. Hindi siya palalabasin. Ang sinasabi ko, bawal kasi collarless at nakasinelas. Yeah. Pumasok ka ngayon naka-collarless, nakasinelas ka, palalabasin ka. Whatever gender you are. Ngayon, Yes, tatanungin yeah. ko, ang mga babae po Kami- bang pumapasok to na collarless at saka Hindi. papalabasin? Lahat ng Hindi babae rin, kailangan may collar O, din. di ganun din ang susunod din ganun ng transgender. yung Susunod mga din golf siya. course, ganun eh. Yung mga clubhouse ng mga golf course, ganun eh. O ngayon, kung pwede na silang idemanda ngayon ng transgender pero kaming straight hindi. Susunod kami. Ay, hindi ho yata ako I don't see any provision that will Kaya actually nga, allow ilagay that. natin yung provision na. That's the point. You see, ilagay natin yung provision na yun. Na ito, hindi lang pang LGBT ito, pang everybody ito. Okay. Kaya alisin na natin yung mga dress Kasi code na yan, ang, dress code ng mga restaurants, dress code ng mga establishment, dress code ng mga clubhouse. Kailangan alisin lahat yan. Kasi ho, ang nangyayaring mga kaso ngayon po sa mga restaurants at saka sa mga bars, hindi naman po dress code na whether you're wearing Slippers chinelas or or whatever, shoes. oo. Ang kina-question po nila doon yung tinatawag nilang cross-dressing. Kung sa palagay ng mga may-ari ng restaurant, ikaw ay lalaki, tapos nagbibihis babae ka, ayaw nilang that's papasukin. one side of the point. That's one side of the perspective. Ang sinasabi ko nga yung mga clubhouse Opo. na iba ang klase ang dress code Opo, Paano parang ang yun? sinasabi po, Kami ate. hindi Opo. makakareklamo. Ang transgender makakareklamo. That's my point. Kasi kung Paano makakareklamo kayo, kung i-hinder ang entrance nyo on the basis of your sexual orientation and gender identity, hindi yung dress code. So ang maganda dito, lilinawin Kung na lang na hindi gender-related, dress code, Sabi natin. hindi dress code, pero cross-dressing. Yun yung sinasabi doon sa batas. Basically, ang sinasite ng mga bars is cross-dressing. And Right. that is basically gender-related or sexual orientation kayo sa mga related. bars Nakakonsentrate kayo sa mga bars Ako nakakonsentrate sa mga golf courses Opo. At saka sa mga clubhouse ng iba't ibang mga clubs. Hindi lang sa mga golf courses, sa mga ibang clubhouse That's what I'm Opo. saying. So, ibig sabihin, kaya sinasabi ko, timplahin nating mabuti. Hindi pwedeng basta kung ano yung laman lang nito, ito na yan. Hindi mo have open to tayo. study. Siyempre, And we open really tayo. have to, that's So the ang point. maganda po, That's Senator, only the talagang point, kumbaga may definition ng kung ano lang yung parameters nitong batas na ito, na cross-dressing is different from Dress code, codes yes. na O yan, ini-impose. correct. Kaya pwede rin silang paalisin, di ba? Oo, tama. Oo, At correct. whether you Ayun. are man or woman or LGBT, you Oo, all have to follow the correct. dress code kung may dress code yung Correct. isang Ganun. establishment. Of course. Correct. Okay. Ayun, Rule ganun. applies Kailangan to ilagay yun doon. Right, Kailangan ilagay yun doon. Pero kayo po, Okay. Senator, ay okay po kayo sa anti-discrimination bill? Oo. Okay na okay ako dyan. Walang problema. Sa matter of fact, ako nga nagsasuggest ng gender-neutral na toilet na Opo. Para kahit babae lalaki, pwede na Opo. Sir, before we let you go Oo. po, sir, kasi may isa pa pong issue na very passionate din po kayo about. Ito po yung sa pagbibigay ng condom sa mga senior high school. Pero inilalaban ng ilan na hakbang daw ito to curb the spread of HIV in the country. At kahapon nga, iminungkahin ni National Youth Commission na Chairperson Aiza Sigera na ibaba sa 15 years old mula 18 years old yung pagpapatest for HIV. Do you think this is necessary? No, it's absolutely unnecessary because there is nothing in the records that will show that HIV is spread
is can be attributed to sexual contact among students. Opo. Ang layo-layo nung iniisip nila, malayo yun. Sa bagay, baliwala na rin yun sapagkat ayaw ng DepEd. Aha, okay. Hindi naman payag ang DepEd, so wala na rin yun. Suggestion na yun. Saka, palagay ko yung DOH umatras na rin Aha, okay. Sir, sasamantalahin okay. ko na lang po, kasi kayo rin po ay chairman ng Ethics Committee ng Senado. Kumusta po yung ethics complaint laban kay Senadora Laila De Lima? Recently, sinabi po ni Senator Franklin Drilon na hindi daw dapat hayaan na arestuhin inside the session hall itong si Senator De Lima. Your thoughts on this, sir? Hindi naman pwede talaga doon sa loob ng session hall meron tinatawag tayong parliamentary, kundi courtesy sa Senado. Right. Kaya pwede sa labas ng Senado or pag labas niya ng plenary hall, kung talagang meron i-arresto na senador, pwede naman yun. Nangyari na nung araw yun. Pero hindi pwede sa plenary mismo at hindi maganda tignan yun. Anyway, so as far as the ethics complaint is concerned, perhaps before the end of February, we'll be able to come up with the committee report already sapagkat Alright. natanggap na namin yung sagot ni Senator De Lima. Okay. Anyway, Carla, Congresswoman, I really have to go next starting hearing Opo, we understand po, sir. Thank you very much po. Okay, thank you. Maraming salamat po, Senator Okay, Tito thank you. Soto, mga kapuso. Senator Tito Soto. Okay, let's go back to the anti-discrimination bill, ma'am. Kasi po, aside from yung itong usapan with the gender-neutral comfort room, May I just address the Sige thing po. about the dress code and yung cross-dressing? Yeah. Tinanong sa akin to ng isang reporter once, what if, ma'am, sa isang all-boys school, meron kang isang eskwelahan, let's say UP na co-ed, sasabihin ganon, bawal magsuot ng mga transgender ng alahas, ng pearls. Ang sabi kong ganyan, hindi po pwede na you will just focus on the group of transgenders in that Ipagbawal school. sa lahat. Ipagbawal sa lahat. No pearls for everyone. Okay, Yun okay. ang point ko. And speaking of cross-dressing, kasi si Senator Manny Pacquiao also is against this. Sinasabi niya, it's in the Bible na sinasabi na ang babae dapat magbihis ng babae at ang lalaki dapat magbihis ng lalaki. You know, I respect his religious beliefs, but the basis of our laws is not the Bible. It is the Constitution, where the tenet of equality is enshrined. So, you know what? The Bible was written thousands of years ago, and it though has many important lessons to teach us, it does not cover everything. There are certain phenomena that were not understood during the time when the Bible was written. You know, like transgenderism. Nung araw, lahat yan parang isang collective lang, homosexual. Now it's different, you see. To expect the Bible to make pronouncements about modern phenomenon such as, no, not modern, but phenomena that have only recently been discovered, such as transgenderism, is expecting the Bible to make pronouncements on astronomical physics. So it's really absurd. And I suppose the Bible is open to a lot of different interpretations. Yes, and as a Catholic, you know, I don't You take are the a Bible. Catholic. Yes, I am a practicing Catholic. I don't interpret the Bible literally. I go beyond. I go into the essence, really. And if kindness and compassion is not part of one's personal or value system, you know, one's knowledge of the Bible is really useless. So where is the anti-discrimination bill right now? Ano na po ang nasaan ng level at may possibility ba talagang maipasa ito? Malaking-malaki ang posibilidad. Yeah, kahapon po pinagtanggol ko itong anti-discrimination bill before the Rules Committee. No? Natapos sa Committee on Women and Gender, hinagis doon sa Rules Committee, pumasa, at ngayon po ay magkakaroon ng plenary deliberations na po. Pag-uusapan namin po sa plenaryo. Okay. At kami po ay 150 co-authors out of 294 na mamabatas po sa Kamara ay I guess that's more than 1/2 plus 1. So palagay ko po ay mapapasa na po ito. Alright, and with that, maraming salamat po sa inyong panahon, Congresswoman Geraldine Roman. Maraming salamat, Thank you very Kara. much. Thank you. At susunod,